Ito, pakinggan nyo. Mga kababayan, huwag po kayo magalit, ha. Pakinggan ninyo. Chinese dito, hayaan mo yan. Yung mga Chinese dito, hayaan mo yan. Nandito magtrabaho, hayaan mo. Pero sir, in general, ano pong gagawin niyo bilang senador kung makapasok po kayo dun sa problem ng illegal Chinese workers flooding the country, getting jobs of Filipinos? Well, illegal is illegal. Di ba? Illegal is illegal. Kung illegal, then dapat gawing legal. Di ba? Gawing legal. Gawing legal. Kung illegal sa gawing legal. Paano po yun? Paano po yun? Ay, dapat kunin na lahat ng requirements. Ano mga requirements na dapat kailangan gawin para maging legal sila? Tumatanggap sila. Di ba? Tignan nyo, mga kababayan, sabi ni Bato, ano daw ang gagawin niyang solusyon sa mga Chinese na pumasok sa Pilipinas na illegal? Sabi niya, so illegal, di ba? Illegal. Gawin natin legal. Di ba, tignan nyo? Kung pumasok ang illegal, may bitbit kang shabu, gawin niyang legal. Ganyan si Bato. Ganyan si Bato, mga kababayan. Ulitin ko, Yung mga Chinese dito, hayaan mo yan. Nandito magtrabaho, hayaan mo. Pero sir, in general, ano pong gagawin niyo bilang senador kung makapasok po kayo dun sa problem ng illegal Chinese workers flooding the country, getting jobs of Filipinos? Well, illegal is illegal. Di ba? Illegal is illegal. Kung illegal, then dapat gawing legal. Di ba? Gawing legal. Gawing legal. Kung illegal sa gawing legal. Paano po yun? Paano po yun? Ay, dapat kunin na lahat ng requirements. Ano mga requirements na dapat kailangan gawin para maging legal sila? Di ba? Kita nyo, mga kababayan? Kung nakita mo na Chinese illegal pumasok sa Pilipinas, bigyan mo ng requirements para maging legal sila. Kung pumasok sa Pilipinas yan, may dalang pogo yan. May dalang shabu, kokin, kung ano-anong paraphernalia. Puhulihin mo. Tapos bigyan mo requirements. Gawin mong legal yan. Ito yung mga requirements. Kausapin mo yung presidente, magbigay ka ng kickback, legal ka na bukas. Kaya nga isa sa rason niya na ang pogo, na kapag operate dito, kahit illegal, ginawa nilang legal. Yung mga Chinese na pumasok dito sa Pilipinas na mas matapang pa sa Pinoy, kaya sila matapang kasi ginawa nilang legal. Biruin nyo ba naman? Fujian, Philippines, Province of China. Di ba? Yun lang, mga kababayan. Kung hindi ba naman tanga si Bato? Di ba? Sunod, mga kababayan. Di ba? Ay. Sunod, ito na, mga kababayan. Bato, binanatan ng kampo ni Leni Robredo. Di ba? Ayan, sa totoo lang, mga kababayan, ang isda nahuhuli sa bunganga, hindi sa buntot. Sila din. Parang si Harry Roque, sabi ni Panilo, si Harry Roque, kaya po siya nakasuhan kasi nga sobrang daldal niya. Sabi niya, hindi daw siya may-ari ng bahay, ending sa kakadaldal niya, natugmok na siya parang may-ari. Di nakasuhan siya ngayon. Kasi nga, imbes na yung problema, masusolusyonan kay Harry Roque, nanganganak. Ang kwento, si Jesus pinako sa cross, pagdating kay Harry Roque, bukod sa pinako, may isa pang butas. Dalawa na pala ang napako, nadagdagan. Yeah? Ganyan si Roque magkwento. Yung mga patay na bubuhay. Si Harry Roque, pag naging presidente sa Pilipinas yan, lahat ng mga dating presidenteng yumao, bubabangon yan. Bakit? Sino ba naman si Harry Roque? Nakakabuhay ng patay. Sabi ba naman niya? Si Tatay Digong, nang ligaw yan kay Ma'am Elizabeth. Ikakasal sila. Hindi pwedeng hindi mangyari yan. Ring bearer ako. Putang ina, di ba? Nag-ring bearer pa ang tanga. Ano kaya yung babastusin mo na? Kwento na nga lang, bababuyin mo pa. Di ba? Ikakasal tapos ring bearer ka. Anong itsura mag-ring bearer ka doon? Para kang butete na pinalubo, tapos mag-abot ka ng singsing. Tangina baka bigla ka suntukin ni Digong din, sabihin niya, my God, I hate butanding. Gaganon is Digong. Ay, Diyos mio marimar. Dito tayo, mga kababayan. Sunod nating pag-uusapan yung kay Bato pa rin pala. Wala nang sunod pala, yun pa rin siya. Ito, binira ng kampo ni Leni Robredo si Bato. Bakit? Kilala nyo naman po si Barry Gutierrez. Dating spokesperson ni Mama Leni. Sabi ni Bato, sa kanyang panayam, at ito'y binutata nga siya ni Atty. Claire Castro dito, na ang palasyo daw or ang Malacanang mahilig daw gumawa or mag-divert ng mga lumang issue at para matakpan daw, halimbawa, ang Malacanang, katulad ngayon, may issue kay F. Elisa. Para daw matabunan itong issue ni F. Elisa na sangkot sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, ida-divert nila.
Para matabunan, sasabihin nila, may warrant sa ICC. So ngayon, sabi ni Bato, kung gusto nila na mag-commit ng another mali, again, so go ahead. Kung gusto nila mag-commit ng pagkakamali katulad sa ginawa nilang pagkidnap kay Digong, sin go ahead, sabi ni Bato. Sumagot naman itong si Barry Gutierrez, walang iyakan ha. Bato, sabi mo di ba, kung gusto daw ng gobyerno ni Marcos na mag-commit ng mali katulad sa pagkidnap kay Digong, mali daw yun, then go ahead. Sumagot itong kampo ni Mama Leni, o dating tagapagsalita ni Mama Leni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez. Bumanat si dating Vice President, spokesperson Attorney Barry Gutierrez kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kaugnay sa sinasabi na huling tungkol sa posibleng pag-aresto sa kanya sakaling maglabas ng warrant ang International Criminal Court. Can't wait to see how he'll react if this there is called walang iyakan ha, sabi ni Attorney Barry Gutierrez. Ayan po mga kababayan, binasa ko lang sa People's Tonight Radio. So sabi ni Attorney Barry Gutierrez, ano kayang resulta kung itong hamon ni Bato ay mangyayari? Walang iyakan ha? Wala kang sound. Pag sure ma'am, Emilinda Lopez, may sound ako, kalakas-lakas ng boses ko ma'am. Sabi ni Attorney Barry Gutierrez, walang iyakan Bato. Kasi actually si Bato hindi naniniwala na may warrant of arrest siya. Kasi daw, ang ginawa daw ng palasyo, dinadivert daw yung issue. Yung lumang tugtugin, lumang usapin, binabalik daw ng palasyo para mapagtakpan, itong issue ni First Lady Lisa. Sabi ni Bato. Inano nila yan dinadivert nila, tawag dyan, diversionary tactic. Sabi niya, sabi naman dito ni Attorney Barry Gutierrez, walang iyakan ha, sabi ni Gutierrez sa kanyang X or sa dating Twitter. Sa Biyernes, July 18 na post. Samantalang nagbabala si De La Rosa na kung aarestuhin siya, ay mauulit umano ang pagkakamali sa ginawang pag-aresto or pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung ginawa nila kay Pangulong Duterte ay napakalaking mali. Yun ang gagawin nila. Willing to do the same mistake again, then they can do the same. Sabi ni Bato, gagawa na naman sila ng panibagong pagkakamali ulit, and then go ahead. Sabi naman ni Attorney Barry Gutierrez, walang iyakan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ako, according sa aking puting bubuit, may isang warrant na nauna. Kanina nga, sabi ko sa inyo, pinangalanan na ng ICC, si Sara, si Bato, si Bongo, nakasali sa aarestuhin. Actually, siyam pa po yan sila na may warrant. So, 10 si Digong na kulong na, may siyam pa na mga redacted warrant. Diba? Walang iyakan, Bato Sabi ni Attorney Barry Gutierrez, walang iyakan. Ito mga kababayan, search ko kung ilan po yan. May mga redacted. Ito po yan, ICC redacted warrant. Para mabasa nyo po. We fundamentally reject the court's decision to issue arrest warrants for senior Israel. Warrant of arrest will destroy you and Well, the arrest of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. Last month, under the supervision of Deputy Prosecutor Manjane Yang, the team submitted a warrant application to the judges of the pre-trial chamber. The judges have issued that warrant and it's been executed. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder as the founder, as the head of the so-called Davao death squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president
of the Philippines between 2011 and 2019. And I think it's important to show that the office has been working with communities, with states, with international organizations, with other partners to make sure that the investigation could be focused and could move as effectively as possible. And the fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. Narinig nyo, sabi ni Karim Khan, di ba? Chief Prosecutor, International Criminal Court. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, ayan na nga. Yung sabi niyo yung house arrest, wala yan. Hindi papakinggan ng ICC yan. Ito, parinig ko sa inyo bago tayo mag-end ng live. Parinig ko sa inyo mga kababayan, hindi papakinggan ng ICC yan. Ito yung tinatawag nilang house arrest. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Ito Billionaire News. May ads lang. Yung sinabi nilang house arrest daw ni Digong. So, hindi naman tayo dito nag-ano Habang nagyayaw-yaw ako, yung utak ko umiikot. Exercise in futility para sa dating ICC judge ang mga inihaing Senate resolution na humihirit ng house arrest para kay FPRRD. Nasa Rome Statute lang kasi ang bola, kaya malabo itong mapagbigyan. Malabo. Itong nakausap ni Cheryl Cosim ay dating miyembro ito ng ICC judge. If the Senate passes a resolution like that, what is that value to the ICC? Nothing. Nothing. Walang halaga sa International Criminal Court ang mga Senate resolution na nananawagan Pinky ng Web, House hindi arrest Cheryl para Cosim, kay FPRRD. Pinky Web. Ayon ito kay dating ICC Judge at UP College of Law Professor Emeritus Raul Pangalangan. Paliwanag niya sa On Point ng Billionaire News Channel, tanging ang Rome Statute lang ang pagbabasehan ng korte sa usaping interim release. Una nang humirit ng house arrest sina Senador Bato de la Rosa, Robin Padilla at Bongo dahil sa anilay lumalalang kalusugan ng dating Pangulo habang nakadetain. Naghain din ng resolusyon si Senador Alan Peter Cayetano na hinihimok ang gobyerno na hilingin sa korte na pansamantalang ikulong si Duterte sa Philippine Embassy sa The Hague. Duda si Pangalanan na mapagbibigyan ang mga ito ng ICC. I mean, of course, it could always be conveyed to the court. I don't know who will convey that, who will transfer that information to the court, but whether it will carry any weight, I doubt it. So wala nga daw bisa ito, mga kababayan. O may nag-comment, bakit daw si Bantag hindi mahuli-huli? May proseso po niyan, sir. Hindi po ako si Torre, kaya huwag po nang sabihin sa akin. Doon mo kay Torre sabihin yan. Kaya, so yun lang, mga kababayan. Yung ating live, hindi ko na po masyadong tagalan at habaan. Tayo po 1 oras na mahigit at napakalakas po ng ulan, mga kababayan. May